tanan nga panahon. Amen? Ang Ginoo nahimong nagpakaamahan sa ato sa tibuok tuig. Busa tagos siya nga atohang pasalamatan. Diba? Tagos ang Dios nga atohang pasidunggan. Tagos ang Dios nga atohang simbahon. Ang kamayo sa Ginoo sa ato, wala tayo ikakumparar. Amen ba tayo, Exxon? Pwede ba ang atohang pagpakan o balik ang atong Ginoo? Akong ganiyo ang tanan sa pagtuko sa muna magambutan. Nangiton nga Diyos sa makausap pa. Nagilami sa imuhang presensya na nasa mong taliwala. Walay igo mapulong. Wala gani buhat. Nga igo nga mong ipalayag. Pagod sa mga grateful diya sa imong Ginoo. Kung i-recall, pagod sa imong mga kasinatian throughout the year 2025, sa mga tagsatagsa kakagalingon, sa mga pamilya, aning nga iglesia o Diyos, o sa tanang butang na may kalabutan ka na mo. We come this far because of you, O God. Salamat kayo sa imong dako kay kaguma. Na imuhang ipapreserbar sa matagusan ng mga kagalingon ng Diyos. Ang imong grasya na imong sufficiente kayo. Dili lang nag-sustain ka na mo. O dili naging able ka na mo to live according to your plan, purpose, and will for us, O God. That even in times of weaknesses, discouragement, failure, frustration, shortcomings, Lord, ang imong gahom na imong kompleto para sa among Ginoo. As your people, O God, we worship you. We honor you. Salamat kayo nga today, ang imong pulong mahimo nga mag-remind ka na mo sa unsa ka katakos na simbahon sa imong tanan nga binuhat o Diyos. May the meditation of my heart and the words of my lips be pleasing to you as I share your message to your people today. I ask, Lord, that your Spirit will speak to each one of us according to our needs. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Ito papagan sa atohang Diyos sa amin. So, pasalamat 2025, ang atohang theme, let all creation worship the King. O nagtuo ko, ang kita na tao, tabahin ta sa binuhat sa Ginoo. Amen ba tayo, Exxon? So, kita sa imong tapat, kita imong tapat. Ato yung simbahon ng atong hari. Diba? So, speaking of our theme, Kristo brother. Let all creation worship the King. Ang atong pamunta na karon mao nga, who is this King? According to Scripture, He is the Lord Almighty. Ang mao nga passage of Scripture na atohang isgutan karon nga buntag diya sa Psalm chapter 24. Maghatag sa to og dugang pagpasabot. Ngano man nga the Lord Almighty, our King, kinahanglan man siya na simbahon sa tanan na iyang binuhat. Nakabalot ta nga ang hari o ang Lord, the same. The same na sila.
Nagamiton sila sa scripture na same ang ilahang description o unsa ang ilahang pagkahari o pagkaginoo. Both are all powerful, supreme, and rulers. So every time mo makita diya sa Bible na gina-describe si God as King, He's all powerful, supreme, and ruler. Every time you mention sa Bible that our God is the Lord, same. He is all powerful, supreme, and rulers. Tungod gani, both are worthy of reverence. Takos kayo. Ang atohang Ginoo, ang atohang Dios na makagahom, ang atong hari, natagaan nato sa pinakataas kayo nga pagrespeto. Pinakataas kayo nga pagrespeto. Sa gayon ako, ang atong isgutan karon is ang Psalm chapter 24. Ngayon pagkabutang kinahanglan nato matun-an karon. Okay? Ang uban, bago, ang uban pagpahinumdum ka nato. That indeed, all creation must worship the King. Nga naman ito magsimbahon ang atohang Diyos nga mga atong hari. Because the Lord owns everything. Sa verse 1, o sa verse 2, nag-ingon ang psalmist, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. For He founded it upon the seas and established it upon the waters. Nakitang tanan nga naakaroon ni, nasayod ta. Nanata nagpuyo, ani nga earth, nasayod ta. Nga ang ato ang existence, ani nga kalibutan, nagsugod ang tanan when the Lord Almighty created us. Diba? Pagduman niya na, importante kaayo nga naabid kanunay as part of our belief nga atong kaugalingon kung ang tanan nga naa kanato gipanagiya na sa Diyos. Ganyan na pamatuod niya na that we own nothing. Sa panahon nga nahimutan nga tao, panahon nga gipanganak ta, wala man siguro usa sa ato dani nga pagpanganak na purma ka o ayo diretso, di ba? So everything nga ato ang nabatunan in this life, gikan siya sa Ginoo. Ug tumatid gikan na siya sa Ginoo, gipanagihan siya sa Ginoo. Pwede ka maingon ka, pastor, ako may naghato. Oo. Ako may nagunahon sa akong buhaton. Nga makakwarta ko, makabaton ko ani ka mga butang. For the very strength nga imo ang gi-use sa imong tanan nga pagtrabaho, pag-ugi, comes from the Lord. Even the idea, anything nga naabot sa imong nahuna na imong pwedeng buhaton, comes from the Lord. Why? Because knowledge, understanding, and wisdom flows from the throne of God. And because of that, it is very important for us na mahimong ta na mohambol sa atohang kaugalingon pag magsimba sa Ginoo. Kaya mismo ang gininhawa nga atohang nabatunan karon igsoon na nag-sustain sa atohang life still comes from the Lord. Diba? Pabitaw nga ang atohang Ginoo, ang ngayon kay siya nga atohang tagaan sa pinakataas na pagdaig. O gitawag na na siya na hallelujah. Kaya kung hallelujah nga tos Ginoo tungod kay pwede ka mahimo nga magdaig sa bisag kinsa nimo makita ani nga kalibutan. Kung nakita nga tao nga abilidad kay pwede mo sa daigon. Makakita kang bago nga binuhat sa Ginoo nga mananap o kahoy bakaha o bulak bakaha, pwede mo daigon. Pero ang Creator, the Lord who owns everything, mas angayan siya tagaan sa pinakataas na pagdaig. Pwede ba nato siya kita ng Diyos o hallelujah? Hallelujah! Diba? Yan sa gini mong hallelujah, tumala sa iyong pagkakapasalamaton. Pwede ba nato isulti yung balik? O isyagin ba? So if you think sa ato ang healing, if you think sa ato ang health, if you think sa ato ang success and achievements,
Ani nga tuig, so nagtuo ko, tungod kay ang Ginoo, nagsalig sa ato sa mga butang na atong ikinahanglan na maka-enable sa ato. Na mabuhat na to ang mga butang na gusto na to buhaton ani nga kalibutan. So the Lord owns everything. Pag kita nga gipanag-iya sa Ginoo sa gikaingon nato, must worship Him as our King. Pero kapag nabasad mo, na sa mga oma passage, gipadayan sa psalmist that the Lord is worthy of a true worshiper. Not everyone nagasimba nga to sa pinuod ng Diyos. And not everyone na gusto magsimba sa tinuod ng Diyos na magasimbahon, na himong takos ang iyang kaugalingon, diha atubangan sa presensya sa Diyos. Kani ang nagsulod nga mga verses, may pamutana ang psalmist o galingon siya, who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in His holy place? Nandiyan ang siyang gituban. Pero ito basa ng verse 4, kita mo basa? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. So mga nagsakunsaon og tukar, nagsakunsaon og kanta, nga panindot ni kayo nga pagdaig, nga gadadon sa worship team. Ang imong kaugalingon, kung dili maayo, o hugaw ang imong mga binuhatan, di ba nakamantay ka? Nga imo ang guilt, galimit sa imuha, na dili nimo gakadayeg ang Diyos. Wala nagpasabot nga sa tibuok simana nga ang buhat sa imong kamot dautan, ang buhat sa imong kamot dili maayo, nga ang Dios wala nagpakita sa iyang kaayo sa imo. Na ang Dios wala nagpaabot sa iyang gugma, sa iyang grasya sa imuha. Ang pangatuon ganiana is buhi ka hangtod karon. Pero nga naman ganili man ka makahimo sa pagdaig o pagsimba gid sa Dios. Magisod ka og taas sa imong kamot. Maybe because ang imong spirit, gagagilty siya. Nga imong gamot, gagamiton nimo sa dili maayo nga buhat. Diba? Bisa na nagingon sila na ang Ginoo is not looking sa outward appearance sa tao, kundi sa kasing-kasing mismo sa tao. And wala yung sa ato ang nakakita sa imong kasing-kasing. Pero nga naman na during sa ato ang pagdaig o pagsimba sa Ginoo sa congregation, mura ba o imong ginalimit ang imong kaugalingon o gayon? Mura ba o dili ka gawas nun nga ipagawas gini mo sa imong tingog ang imong pagdaig o pagsimba sa Diyos? Maybe because may condemnation sa imong kasing-kasing. Because of your guilt sa mga butang na imong ginabuhat. Or you find yourself nga hugaw katubangan sa Ginoo. Siguro daghan nga mga butang nagitagaan nimo og access sa imong kaugalingon nga nakapangkurap sa imong lawas, sa imong nahuna, sa imong pagbati, sa imong kinaiya. Or siguro imong gihurot ang imong tanan ng kusog o buhat sa mga butang na gusto ginubuhaton sa tibok simana, and then wala na nabilin na kusog para sa imong lawas na magdaig o magsimba sa Diyos. Diyaw mo na diya sa itong pagpandrabaho, diya sa itong pagpangnegosyo, diya sa ato ang adlaw-adlaw na pagkinabuhi, we always give our all. Diba? We always do our best. Pero ano man napag-abot sa magdaig ka o magsimba ka sa Diyos, muna mag-reserve kayo ng imong kaugalingon. Na tinuod man igsoon na according sa Hebrews chapter 10, gi-offer ni Jesus ang iyang kaugalingon as atonement for us. Na sa ito nila, mahimot kang perfect worshiper ngadto sa Ginoo. But in spite sa mga spiritual truth nga ato hang standing atubangan sa Ginoo, in practice, medyo opposite ang atong gabuhatan.
Why? Because we're not mindful na ang Ginoo nga atong hari ang ayan di sa simbahon sa iyong tanan nga binuhat. So kitay mong tapat. Ang imong kaugalingon mao'y pinagkanindot nga halad na pagsimba ngadto sa Diyos. Ini ba tayo son? Tingnan si Paul sa Romans chapter 12. Ayaw sayangi ang grasya nga imo ang nadawat gikan sa Ginoo. Ang grasya nga nagdala o kaluwasan diha kanimo. Busa, do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. And you will know what is good, pleasing, and perfect will of God. It was you have to offer your bodies as a living sacrifice. Ngadto sa Ginoo. Bumitaw nga, subok kayo ang realidad ba? Nakarami ito may mamatay ng Kristohanon? Nakasaksi na ba mo ngayon namatay ng Kristohanon? Ba? May mo na yung nga, uy, son, ang iyang kamatayon, kadaugan yun, kadaugan. Kaya gano, kitawag na gid siya sa Diyos na muato sa langit. E katong pamilya nga nagsubo, o mga amigo nga nagsubo, nga di pa makadawat sa kamatayon, hindi mo dala nga, bisan o katong sa gikinahanglan, pero mas tinginahanglan pagid ang Diyos niya sa langit. Hindi ko naman na nakaila sa iyang pagkasiya, okay ka, ha? Di ka naman gid siya sa Diyos ito sa langit. Dili halos makaplagan sa simbahan. Dili halos makaplagan nga makita nga gaday o gasimba sa Ginoo. Dili halos makaplagan gani nga gaalagad sa Ginoo na kalibutan. Kasi makaingon na kasi muna pa nga. Magbinuwa man sa tas kalausa siguro. Mura magwag din siya pulos sa kalibutan. Sa latas langit. Then for the sake of giving comfort to the family. O sa iyang mga amigo. Ngayon ta, sige, ang Ginoo, mugi na ginahanglan ni kang langit. Aning precious soul. Pasultihan na kayo, mas daglan ang anghel na karong ito sa langit. Pero wala nagpasabot igsoon that we're not welcome sa gingharian sa Diyos sa langit. And if you truly believe that you belong to the kingdom of God, you are supposed to live as such. Mitas na kaani na kalibutan. So kita'y mong tapat, kita'y na siya. Ang imong kaugalingon, may pinakanindot nga halad na pagsimba nato sa Diyos. Kanina tong kanta igsoon, ato na niyang gahimuon para lang nga mausa ta. Kaya kung dili ta manganta, pasinog lain-lain nga gawas kung babanhan ta, masamok ta ayo. But for the sake of hiniusa nga pagdaig o pagsimba sa Diyos, nagpanganta ta. Pero necessary ba gid na manganta ta? No. Pero nga mga itong gabuhaton ng pagkanta for the sake sa hiniusa na pagdahig o pagsimba nato sa Diyos. Pero bisan na may kanta mga itong gasundon, kung ang imong kaugalingon, imong yung kilain-lain. Kung ang imong kaugalingon, imong yung iisipon nga, di makitakos ang Ginoo sa akong kusog daron, di kitakos ang Ginoo sa akong tingog daron, di nga no, ako niya araban, araban ko'y datang kay buhaton, magluyan ako aniyo. Muna nga kung ang tibuok kabuhatan sa Ginoo, magasimba kaniya isip sa kahangit. Atong ikinabuhi igsuon ang atong pagkatakos na magsisimba nga ito sa iya. Amen ba tayo, son? Ay, panginin mo niya. Now, the reason nga gustuhon yun sa Ginoo nga ang iyang creation, mahimo nga magsimba gid sa iya. Tungod kay the Lord blesses the generation of those who worship Him. Gabanalanginan sa Ginoo. Then every time na mag-islo tao blessing, ang atuloy mo na una dayon is ang pagkatunog mga mayong utang. Which, tinuod po na siya. But the original na concept of blessing diyan sa Bible, as recorded sa Genesis chapter 1, after nag-create sa Ginoo si Adam o si Eve, na may nga ng Bible, and the Lord blessed them. Ang katong word nga bless sa Hebrew,
simply means enable them. Enable them to become what? To become sa unsay giplano o unsay katuyuan o unsay kaubuton sa Dios sa pagbuhat sa ila. Mahinungdan nga human nga gibuhat sa Ginoo si Adam ug si Eve, human si Adam gipadalanginan sa Ginoo, wala na gani gipa-eskwela sa Ginoo si Adam. Unsaon pagkatiman o mananap, unsaon pagpananom o mga kahoy, wala na gipa-eskwela sa Ginoo. Hinoon, wala pa sa eskwela na ito panahon. But the reason nga nang si Adam, ang iya lang na-receive the instruction sa Ginoo sa Genesis chapter 2 is mao. Adam, work it and take care of it. Ano mo lang ang instruction na gihatag sa Ginoo sa iya? Tungod kay gipanalanginan siya sa Ginoo. Gi-empower na siya sa Ginoo. Nga ma-enable ang iyang kaugalingon, nga iyang trabahoon ang tanan nga nasa Garden of Eden, o kaya i-take care ang tanan nga nasa Garden of Eden. Kasi mo niya na, dili siya mahugdan sa supply sa Ginoo sa tanan niya nga pagpanginahanglan. So, bisan pa siguro si Adam o si Eve, mga anak sila pila ka milyon, pila ka bilyon dito sa Garden of Eden. The very blessing of God, kang Adam, na na-empower siya, na-enable siya, na iyang mabuhat ang tanan niyang angay nga buhaton, masustain na pagkaon ng iyang tibuok kaliwatan. Gani ang gihatag sa Ginoo sa iya is the ability to live forever. Na nahimo lang na na-cancel when Adam and Eve sin against God. Mabitaw nga sa panahon nga gipagawa sila sa Ginoo sa Garden of Eden, ang ingon sa Ginoo, pabantayi gyud ang Garden of Eden og mga anghel nga dili na sila makabalik pagsulod. Kaya from now on, they're no longer allowed to live forever like us. So sa ato pa din, kung wala nakasala si Adam o si Eve, ina na ko limong tapat, hantod karon buhi sila. Hantod karon nagpadayon to sila panganak. Pero walay kalisod, walay kapitos, walay kapobrehon, tumagigipalalanginan sa Ginoo si Adam, ang head sa family. Na na-enable siya, na-empower siya to become o unsa ang design and purpose of God sa iya. At the same time, mabuhat niya ang dapat niyang buhaton. So, kuya tayo mong tapat. Tingnan siya, intensyon yun sa Diyos, panalanginan ka. O gusto niya nga, kaya magpanalangin sa imo, hindi mo tapat ba? Muabot na ngadto sa henerasyon na nagsunod sa imo. Ang sa gingon sa verse 5. He will receive blessing from the Lord and vindication from God, His Savior. Katulad ng tao with a clean hand and pure heart, na tao nga naimog yung magsisimba nga to sa Dios, makadawat to siya o pagpanalangin gikan sa Ginoo. Honorable, such is the generation of those who seek Him, who seek your face, O God of Jacob. Mabita na makita ni mo diyan sa Bible. Ang ultimate solution sa Ginoo sa need sa tao is worship. Sa panahon na gidestroy sa Ginoo ang whole earth, pinagi sa flood. Migawas si Noah o iyang pamilya sa bago nga earth after the flood. Tanawa ko sa nauna-unaan ni Noah. Ang iyang unang nauna-unaan, paggawas nila sa ark, iyang bitigong ang iyang timbok pamilya. Nag-build sa altar and they worship God. Nga naman nila mag-isimba ang Diyos. Kaya ang pagsimba sa Diyos mao ang pag-ila o kinsa siya. O ang paghatag o recognition na ang iyang pagkasiya pwede mamuhat aron ato siya masinati. And so kung ang Diyos nag-iya sa tanang butang, o ang Diyos na imong source sa tanang butang atong ikinahanglan, ang atong pagsimba sa iyaha is not just giving glory, honor, and praise to Him. Kundi atong giplastar atong kaugalingon nga ma-align ngadto sa iyaha
nga sa ingon niya na we will receive all the resources na atong gikinahanglan for this life. Nabay amen dahil so. Mao ni kanunay ang ginatudlo diha sa Biblia. Sa Abraham, sa book of Genesis chapter 12, gisaaran sa Ginoo, Abraham, I will bless you and I will make you a blessing to all nations. Ganun din mo ng Ginoo nga Abraham, I will give you your descendants as numerous as the stars sa langit. O balas dito sa baybayon. Pero sa time nga sa Abraham, nahimo nga gusto niya matinuod na kasaad sa Ginoo sa iya, iyang nakaplanan niyang kaugalingon nga at the age of 100, nagpatunan siya sa kaanak. Na kung nagpatunan siya sa kaanak na si Isaac, anak niya kuyog ang Sarah, kung saan nga ang iyang anak, mudaghan gid iyang kaliwatan. Ang sa gingon sa Ginoo. Usa ka adlaw ang Ginoo mingon kang Abraham, Abraham, gusto ko ang imong only son, your beloved son, imong i-offer sa ako dito sa dapit diin akong ipadayag sa imo. Na kung ikaw si Abraham, may isa kagatos na kapin ang imong edad, and nagisaaran ka sa Ginoo daghan kay nga kaliwatan. Ngano gisaaran ka sa Ginoo daghan nga kaliwatan? Kay gisaaran ka sa Dios. Dali ang position sa aning kalibutan, ang imong tanang mabaturan ni kalibutan is taman sa makita sa imong mata. Imo kang ihalag ang imong anak sa Dios diha sa altar. Siguro magduha-duha ka. Kay kung yung ka bisan pa kang Ginoo muhatag sa koglain anak, medyo ikulang na gito nga magpaabot mo dako ni siya. And yet sa Abraham, iyang ituman. Iyang gidala ang iyang anak kadto sa place diin gipadayag sa Ginoo sa iya. O sa mga place nagbuild siya og altar of stones. Iyang gihitan ang iyang anak na si Isaac. And then iyang gibutan dito sa altar. Nagkuha set knife. Kay ready na niya napatyo ng iyang anak o iyang sunugol na burnt offering nato sa Ginoo as his form of worship to the Creator God. Kasi wala pa niya na imong naduslat iyang anak sa knife. Ang anghel mitawag sa iya kay gisugo sa Dios. O gingan siya nga, Abraham, stop it. Nakita na sa Dios ang imong obedience. Nakita na sa Dios na gusto hindi mo simbahon siya pinagi sa paghalad sa imong anak. Pero ayaw na tayo na imong anak pagbatay. Tanawa sa kilid. Diba na ay saman. Ngayon na. Na pwede mo na ang imong ihalad sa Ginoo. And there, the Lord revealed Himself nga to kang Abraham, that I am Jehovah Jireh, the Lord who provides. You see, dito sa altar na magsimba si Abraham, gipadayag sa Diyos, I am Jehovah Jireh. I will provide all your needs and the needs of your offspring, your descendants. From one generation to the next generation, I will be their provider. Kasi gusto igsoon na ang iyang pamilya o ang iyang tibok kaliwatan, ang Diyos gid mismo may makatiman. Amen. Kaya imong tapan, kinahanglan ka magsimba sa Diyos. Because the God na atong gasimbahon is the King. The reason that He can supply all our needs, everything in His kingdom, iyang gipanag-iya. Bisan gani ang kinabuhi sa tanan nga naa sa iyang gingharian, iyang citizens, iyang gipanag-iya. O ang bahagi niya sa kingdom, kung imong tunaan, ang kingdom is called Commonwealth. So tanan nga bahagi nga nasa gingharian, gipanag-iya sa hari, pero para siya sa tanan nga naasakop sa bawang gingharian. And so, kung ang gingharian o sa adato kay nga gingharian, then walay citizen sa kingdom nga nasa kalisod. Manuman. Kaya ang quality sa ilahang life is a reflection of the glory, the power of the King.
nag-reflect siya sa pagkadato kayo sa hari. And so kung ito ka nga, ang atong hari is the Lord who owns everything sa langit o sa kalibutan, so wala tayong kabalakan. Amen, Edson? Masaya ni Jesus sa Matthew chapter 6. Do not worry about life. What you eat, what you drink, what you wear. For your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Namay amen dahil soon. So kung ang atong kaugalingon, magmatinod, anong nangigda nga magsimba sa Ginoo? Dili lang ikaw panalanginan sa Ginoo. Kung dili mo agi sa imong pagpanalangin sa Ginoo, ngadto sa imong kaliwatan o sa tanang henerasyon na magsulod sa imo. Kamito ka na igsoon, tagay pakbang ang Diyos. Amen? No, nga naman, nato maging simbahan ng Ginoo. O nga naman, nagkanato nga magsisimba sa Diyos, kinahanglan natong kawalang takos gid nga magsisimba sa iya. Nga naman nga diha sa gingharian sa Ginoo, iya man kapanalanginan ang tanan nga magsisimba kaniya. Tawag yan, sunod ng mga verses, nagpadayag, that worship is a kingdom culture. Kultura siya diya sa gingharian ang pagsimba. Mubitaw nga, kumanto ka o dapit na usa ka gingharian. Diba? Kung saan ka buhaton sa mga tao, pag-meet nila sa king? Paglukso-lukso sila? No. Munil down sila, mubaw down sila sa king. It's a gesture of worship nga doon sa king. Bisan sa itong panahon karon nga naapay mga gingharian, di ba muyong gid sila sa hari? Nga naman, worship is a culture sa mga nga gingharian. Dili siya option sa mga tao o musimba ba sila or dili. Mawala hinungdan na si Shadrach, Meshach o Abednego, sa panahon matuwa sila sa Babylon, nasilutan sila, nagilabay sila dito sa furnace. Nga naman, because of their refusal to worship the image of the king. Kaya naman, worship is a kingdom culture. At pagsimba sa citizens sa ilang hari, mao ang ilang kanunay nga pag-ila o kinsa siya. Ang kanunay nilang pag-admire sa iya. Ang ilang kanunay nga pagdayeg sa ila. Ang kanunay nilang pagpadayag. Na dependent ang ilang kaugalingon sa mao nga hari. Ug sa man na may mga quality sa ilang kinabuhi, it is because of the generosity of the king. Muna na po, ang atong kaugalingon igsoon, atong giila nakabahin ta sa gingharian sa Dios sa langit. It's not an option. Namusimba ba ka sa iya or dili? No. Gani ang imong kinabuhi, may imong magpadayag na usa ka halad na pagsimba ngadto sa Dios. Ang verse 7 nagingon, lift up your heads, all you gates. Be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? Anto ba? Anto basahan din saan? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Diba? Makita na ito diya sa gingharian. Every king, gusto niya extend ang yung territory. And the only way na extend na yung territory, aron na mahimo yung kaugalingon na mas gamhanan pa, is to invade other territories. O katawagin niya na is, wato siya sa baton. Wato siya sa baton. Muna nga every king, kinanglan siya nga, usa siya ka, pagbugubat. Dili siya maglingkod-lingkod na siya sa trono, makabulat na siya, na-serve siya, tagaan siya pagkaon. Panako lang sa siya. No. Every king, maghimo sa strategy.
unsaon niya nga iyang masakop ana sa iyang palibot. Ganit to the point nga wato pag isasalain pagit nga dapit aron niyang i-extend ang iyang territory. Pamitaw nga nahatag na ang konsepto sa ato. Do not be afraid, but be strong and courageous. Because the Lord will fight for you. Matengson? So kanato nga naay gubat sa kinabuhi, kanato nga natay panglayong-layong na problema, mga kalisod, tanan nga struggle sa kinabuhi, nakakaplag ta o paglaom, nakakaplag ta igsoon o kasiguruhan that the Lord our King will fight for us. Wala nga si Paul, nakasulat siya sa Romans chapter 8, that if God is for us, who can be against us? Nakapamata na siya niyan. If God is for us, if the King of the universe is for us, then who can be against us? Yan siya wala. In fact, we are more than conquerors in Christ Jesus. Manong na imutang more than conquerors in Christ Jesus? Tungod kaya ang atong victory igsoon, ato lang mapanunod. Diyan ang Kristo, siya nga atong hari na nakig-away, nakigubat for us. So, kuy tayo mong tapan. Ang atong hari, may naghatag sa atong kadaugan. Huwag takos siya nga atong simbahan. Muna nga, sa panahon sa Bible, ang citizen sa mga kingdom, ang ilang kaisog, o ang ilang katalawan, ang ilang kakusgan, o ang ilang kaluyahon, nabase o kinsa ilang hari. Kung ang ilang hari, dautan, kung ang ilang hari, talawan, may mamot silang mga luya. O makita nato na, dito sa kasinatian sa mga Israelites sa panahon ni King Saul. Si King Saul, habog kayo mga tao. Si King Saul ang pinakadako kayong lawas sa Israel. Si King Saul ang pinakakusgan kayo sa Israel during his time. Mula gipilin siya na nahimong hari sa Israel. Pero sa panahon nga ang Philistine nag-advance padulong ngadto sa ilaha and pinaagi kang Goliath, gi-challenge sila na magpili lang silang tao nga makig-away kang Goliath. O kinsay mamatay, ang iyang katawhan mahimong ulipon sa kinsay na kadaog. 40 days and 40 nights. Si Goliath, grabe kayo ang iyang pagpanghagit. Grabe kayo ang iyang pagpakaulaw sa Israel. Bisan ang katawan sila sa Diyos, pero grabe kayo ang pagbugal-bugal ni Goliath sa ilaha. Nga naman, na nagayimo si Goliath sa paghagit sa ilaha for 40 days and 40 nights. Kaya ilang hari nga si King Saul, nanalaw. Bisag taas kay siya, dako kay siya, hinglok-klok, nahatlok o pagigaway ni Goliath. And so, the entire armies of Israel, naluya ilang kasing-kasing o nangahatlok sila. But what happened? Pag-abot ni David. Na before si David giabot dito, gi-anoint si David ni Prophet Samuel dito sa ilang balay, nga mahimo siya na next king of Israel. Tanaw pa si David. Wala pa siya nakalingkod sa trono sa Israel. Gi-anoint lang siya sa prophet nga mahimong next king of Israel. At kung ang panahon, he acted like a king. Nag-inisog siya. Oo. Mingon sa diretso, ako'y mapataya na. And so, nabuhian o kay isog o kadasig ang timong army sa Israel. And in one stone, David killed Goliath. Pagkamatay ni Goliath, ang timong army sa Israel naglumpag dagan padulong silang kontra. Gipamatay nila ilang kontra sa ilang kontra ng dagan o kaya gipangbukod o gipangpatay nila tanan. Pangutan na, anong katupang panahon na sila nangisog o gipapatay nila ilang kontra? Because of David. Bisang wala pa sa nahimong official king of Israel na naglingkod sa throne. Tungod sa anointing nga gihatag ni Prophet Samuel sa iya, kay si Saul at mga panahon,
nag-disobey man sa Ginoo, and so na iyon ang pulong sa Ginoo, the Lord rejected Saul as king of Israel. Igsoon, the reason nga nung kultura nato diha sa kingharian sa Dios ang pagsimba kaniya, because He is the one fighting for us. He is the one naghatag og success sa ato, naghatag og prosperity sa ato. He is the one nga iyang gina-elevate kanunay ang quality sa ato ang kinabuhi. He did everything for us. Ina imong tapad, ina imong tapad. Kung dili ka mo simba sa iya, ina imong tapad. Kung dili ka mo simba sa iya, pag-ingranto di kayo niyo. Ina mo din, son? Gusto ka ba kayo kamangayon niya? Gusto ka ba kayo kamag-ampong at sa iya? Gusto ka ba kayo kami ng Lord, gatuo ko sa imo, Lord, galaw mo sa imo, Lord, nakahit ko biyo? Kaya dili ka mo magsimba sa iya, dili ka matinudanon na magsimba sa iya, grant ko ang imong pagkatao. Tapanayon, sa first time ayon, lift up your heads, all you gates. Lift them up, you ancient doors, that the King of glory will come in. Who is He? This King of glory. The Lord Almighty. He is the King of glory. So kung gusto ginumasin natin ang full manifestation of His presence in our life, worship the King. Worship the King. So it's not enough to know. It's not enough to understand. It's not enough to believe that God exists. You must worship Him. Kaya ni mong pagsimba sa iyaha, dili lang nga imo siya giila, imo siya gi-acknowledge, but you give Him the opportunity to reveal Himself and make His presence known to you. Amen ba tayo, son? Sulay ganit, sulay. Sulay sa panahon na nakas sa grabe nga pagpanginahanglan. Ayaw sa pag-unahon ang ata makautang. Oo. Sulay gani, sa panahon sa pagpanginahanglan, sa grabe naging Judith. Oo. Sulay gani ang paghambol sa imong kaugalingon o ang pagluhod. Bisag tuwa ka dito sa inyong balay, bisag ahang ka. And then ilang Ginoo kinsa siya. And begin to declare by faith, o kinsa ang Diyos. Di manotis ni Megzon, ang presensya sa Diyos na imong masinati, na maghatag din mo o kasiguruhan, maghatag din mo paglaom, that you don't have to worry about anything. Kan Philippians chapter 4 verse 19 na iman, for my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus our Lord. So the wisdom na lang i-provide sa Ginoo atong tanan ni kinahanglan. Wala ko nagiskot og sunog kwarta lang. Nagiskot ko sa tanan nga imong gikinahanglan, nanginahanglan ka kalinaw, nanginahanglan ka kusog, nanginahanglan ka kaisog, nanginahanglan ka sa kung sa mga malimutan. The reason na we provide sa Ginoo kana ang need nimo is because of His desire to reveal His glory to you. Amen ba tayo, son? Tagaanta mong sekreto. Kung gusto mo nga yung prayer, tabagon sa Ginoo, igna ang Ginoo, but for the sake of your name. For the sake of your name. Grant me my request. Aron na imong himaya, may mamadayag sa akong kinabuhi. The Lord will never, never disappoint you. Ano naman, kaya hindi ka pwede balibaran sa Diyos. Kaya naman, kaya ang Ginoo gaprotektahan niya ang iyang ngalan. Gaprotektahan niya iyang ngalan. Ikaw, gatarong man kasi mo kinabuhi. Ikaw, sa imong pulong, imong maging gatumanon. Nga naman, kaya anong dito nga sila kay imong nga amang ka? No, the reason na lang imong gaprotektahan imong pulong, imong gatumanon imong pulong, tungod sa imong ngalan. And so every time you pray to God, you quote His promises, diya sa Scripture, and then you ask God, Lord, for the sake of your name, you fulfill your word to me. Kaya mo niya akong nakita na iyong provision sa ako ang need karon. O kang Ginoo, iyang makita igsoon ang kagayunan to reveal His glory to you.
Muna nga sa ato pagkabahin sa gingharian sa Diyos. It is our culture to worship God, our King. Diba? Dili na sa payan igsuon na sigon ka, pahinumduman ka, di na sa payan igsuon. Ayaw na paghulat. O inon ka magsimba ka sa Ginoo. No. It should be part of our lifestyle. Dapat ikaw mismo, imong gamaton na magsisimba ka. Magsisimba ka. Why? Because you belong to a kingdom. The kingdom of heaven, and God is our King. Sabi, amen dahil so. So, galing nga ito ang pagpasalamat sa Ginoo, pasalamat 2025, isang kabahin ng misyon sa atong pagkamasimbahon na ito sa Diyos. But every day, we must worship the King, our God. Ano pagpagan natong Diyos isa? At so muna siya ang atong angay na makakunan. Sa itong tema, let all creation worship the King. 1, the Lord owns everything. 2, the Lord is worthy of a true worshiper. Number 3, the Lord blesses the generation of those who worship Him. And last, because worship is a kingdom culture. No? Dili siya kabahin lang sa itong programa, sa itong panagtigong. It's more than that. It's a culture. It should be our mindset. It should be something na ginapursu kanunay o desire sa itong kasing-kasing na buhaton. And it should be natural for us. Why? Because it is our culture. Amen ba ito mga Exxon? May natong pakpakan na natahang ginawa Exxon. Talagi na natong ginawa. Ito gusto ng pakpakan ginawa. So, kung tayo mong pakpak, ina siya, worship is our culture. Diba? Diya sa gingharian sa ato ang Diyos. Okay? Praise God, akong ihatag sa church para sa atong mga presentation. Okay. Praise the Lord. Nadawat ba na ito ang puno sa Ginoo? Amen. The Lord is worthy of our worship. No, dili lang dyan din kay magkanta-kanta. But ang tanan, there is a reason and a purpose. Amen. Dalaygon ang Diyos. So I hope and pray na starting today, kitang tanan will help contribute na kita diri will have a kingdom